Mainit na usapin ang naging sagutan ni na dating Senator Lacson at Senator Chis Escudero sa isang public forum kaugnay ng kontrobersyal na desisyon ng administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Sa kalagitnaan ng talakayan, diretsahang binatikos ni Lacson ang umano'y pagiging sunod-sunuran ni Escudero sa mga utos ng Pangulo. Hindi natin kailangan ng mga mambabatas na nagsisilbing tagasunod lang ng Malacanang, ani ni Lacson. Hindi naman nagpahuli si Escudero at binanatan rin si Lacson, ngunit hindi nagpaawat si Lacson at muling binanggit ang ilang insidente kung saan umano tila nagiging tuta si Escudero sa mga kontrobersyal ng polisiya ni Kuting Jr. Nagkaroon ng tensyon sa forum dahilan upang maging laman ito ng balitaan sa usap-usapan online. Maraming netizens ang nagbigay ng opinyon tungkol sa issue. Ang ilan ay sumang-ayon kay Lacson at nanawagan na mas maging independent si Escudero sa kanyang mga desisyon, habang iba naman ay pumuri sa senador sa pagtinig nito laban sa mga aligasyon. Sa kabila ng kontrobersya, nananatili ang tanong ng taong bayan, may magbabago daw ba kayang magaganap sa Senado sa harap ng mga ganitong sigalot? At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng bansa. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung Enroll Bill ba? May blanco ba? Ginagago mo na naman kami. Hindi nga yun ang gustong pag-usapan ng ating mga kababayan. The Filipino taxpayers deserves explanation and examination of the Enroll Bill printed by the HOR. And comparing with the ratified BICAM report will be exposed those responsible. Yan hong napakagandang punto nitong si dating Senator Ping Lacson. Bakit ho kaya imbis na punahin itong si Chis Escudero at yung kanyang Senate President pro tempore na si Jinggoy Estrada, yung mga maanumalyang blanco diyan sa BICAM report na yan, pinagtatanggol pa ho nila. Dito sa video na to, nagsalita na ho, yang si Chis Escudero. Sa bagay, no? Base ho dito kay Ma'am Sas Rogando Sasot, di umano yang ama nitong si Chis Escudero, crony nitong si Marcos Sr. At di umano, ngayong mga panahon na to, etong si Chis Escudero, crony naman nitong si Marcos Jr. Pambihira ho mga kababayan, no? Imbis na punahin itong, sa bagay, di ka naman ilalagay dyan sa pwesto mo bilang Senate President kung kukontrahin mo ang mga kagustuhan ng Malacanang, di ba? Ay, hindi ka naman ilalagay dyan kung papalagan mo yung si Tambaluslos kasi baka bukas makalawa, hindi na ikaw ang Senate President. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, okay na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. Yung join, nandyan lang ho yan. Ayun na nga, rekta ho tayo dito kay Senator Ping Lacson kasi marami ho siyang puntong i-release dito na kung saan sampal ho sa pagmumuka nitong si Chis Escudero. Heto ho, the BICAM report containing the blank appropriation and reportedly signed by the Bicameral Conference Committee members looks like a repeat of the 2019 GAA when FPRRD vetoed 95.3 billion upon then Soto-led Senate's strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill that were not reflected in our ratified BICAM report. Noong 2019, meron din hong ganyang eksena. Kaso itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, vinito niya yung 95.3 billion na siningit-singit ng mga walang niyang congressman noong mga panahon na yon. Dahil nag-ingay yang si Soto, yung mga leader ng Senado noong mga panahon na yon. At itong matindi ngayong mga panahon na to. The big difference now is nobody among present senators dared and cared to scrutinize the budget documents. Hence is controversy now brewing. Kita nyo naman mga kababayan, wala akong naglalakas ng loob. Nabusisiin
yung mga dokumento dyan sa BICAM report na yan, hindi na yun sa GAA. Meron na nga laman yun eh. Ito kasing mga aso ni Tambaloslo sa Senado, pinagpipilitan nila, hindi pwedeng pirmahan yung ano na yan, yung enrolled bill na yan, itong si Marcos Jr. Kung kulang-kulang. Hindi ho nga yun ang problema. Ang problema, pagkatapos ng BICAM noong 2019, nagsisingit sila ng kung ano-ano noong printing na. Dito naman ho mga kababayan, wala nang singit-singit. Siguro natuto na sila noong 2019. Di ba? Hindi na sila nagsisingit. Ngayon, linagyan naman ho nila blanco. Pero yung mga senador ngayong mga panahon na to, wala hong nagsasalita. Ito ho, the Filipino taxpayers deserves explanation and examination of the enrolled bill printed by the HOR. And comparing with the ratified BICAM report will be exposed those responsible. Yan na ho mga kababayan. Ang gustong mangyari kayo na sambayan ng Pilipino, kunin natin yung enrolled bill at yung renatified na BICAM report at pagkumpara natin. Para magkaalaman na kung sino nga bang may sala dyan sa kabalbalan na yan. Wala naman, hindi naman ho siguro kalabisan para sa mga senador. Kasi yung mga ordinaryong Pilipino, kaya ho natin gawin yan. Kaya ho natin pagkumparahin yan. Sa bagay, manghingi nga lang ng kopya, hirap na hirap yung ordinaryong Pilipino, no? Kayo, kung talagang meron pa ho kayong pagmamahal dito sa bansa na to, kunin nyo yung ratified BICAM report at yung enrolled bill. Tignan ho natin kung sino mga naglagay-lagay ng mga figure dyan para magkaalaman na. Pero wag niyo hong tatawaging fake news. Kasi yung mga naka-receive, nakasisi dyan sa email na yan, na kung saan nandyan lahat ng soft copy ng BICAM report na yan, sinasabi na meron ho talagang blanco. At ngayon ho mga kababayan, umiinit ho yung usapin, doon sa mga corrupt na government official, gugurgurin. 'Di ba? Parusang bitay, ika nga. Alam nyo anong tayo ni Ortega dito? Against siya dyan. Palakpakan ho natin. Anong to ka? Ortega, nakakahiya ho kayo. Ayaw ho nitong si Ortega doon sa parusang bitay, doon sa mga government official na mapatunayan na nangurakot. Siguro, iniisip nitong si Ortega, baka mauna ako dyan. Kita nyo naman mga kababayan, stress na stress tong mama pagka pinag-uusapan. Parusang bitay doon sa mga government official na kurakot. Pakinggan natin ang report ng ng UNTV. Natawa ho tayo dito kay Ortega eh. Dapat kasi kayo, government official kayo, kung talagang para kayo sa malinis na pamahalaan at talagang kumpiyansa kayo na hindi kayo magnanakaw, pagka merong ganyang klaseng usapin na gugurgurin yung mga kurakot sa pamahalaan, hindi anti-poor yan, Kasi mga magnanakaw, higa nga nitong si Atty. Vic, mga bilyonaryo, mga milyonaryo yung mga walang yan. Tsaka yung nakita ho natin, yung yung bill na yan, dapat magamit muna lahat ng remedy. Ika nga, umabot yung hatol sa Supreme Court bago hatulan ng parusang bitay ang isang government official na napatunayang nangurakot, di ba? Kaso mga kababayan, sa estado ng ating justice system, baka patay na yung government official, hindi pa ho siya na parusang bitay dahil napakabagal ho at patatagal-tagalin lang yan, di ba? Motion. Ito, pakinggan natin itong mga kababayan. Inihain ni Zamboanga 1st District Representative Olaso ang House Bill number 11211 na naglalayong magtakda ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad para sa mga public official na mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Ayon kay Representative Olaso, layunin ng panukala. Etong si Congressman Olaso, kahit alam naman ho natin na hindi magpo-prosper yan dahil yung mga kasama niya dyan, yung mga kurakot, saluduhan pa rin natin siya, palakpakan ho natin. Kahit paano, merong mga congressman na nakakaisip ng matinong batas. Pero hindi ho yan magdedire-diretso kasi pipigilan ho ng mga kasama nilang mga kurakot. Tuloy ho natin. Para na magbigay ng matinding mensahe laban sa mga corrupt sa gobyerno. Samantalang may mga kongresistang tumututol sa panukala, may ilan din na naniniwala na ito ay makatutulong upang masugpo ang malalang katiwalian sa bansa. Ortega.
as a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. Sarap mong murahin. Mga walang niya kayo. Hindi naman namin gugurgurin yung mga ordinaryong Pilipino, mga politiko ho, mga kababayan, mga milyonaryo tong pinag-uusapan natin dito. Tanga ka ba, Ortega, ha? Gigigil na naman ako sa'yo, walang niya ka. Kung pwede ko lang bunutin lahat ng balbas mo niyan, bubunutin ko yan. Pinag-uusapan ho natin dito mga milyonaryo, mga bilyonaryo. Mga politiko, hindi ho mga ordinaryong kriminal, yung tipong nakadisgrasya ka, di ba? O kung ano pa man nagawa mo. Hindi ho yun pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan ho natin dito, yung mga kurakot na politiko. Bakit ayaw mong pagurgor? Bakit? Ito tanong to ha. Bakit? Baka mauna ka, ganon? Tanong yun ha. Hindi ko sinasabing kurap ka, sir. Tinatanong ko, bakit ayaw mo? Bakit takot ka ba? Ko, sarap mong batukan. Hindi. Joke lang yun. Ikaw naman. Baka umiyak ka na, no? Iyakin ko kasi yan, eh. Pero pagka mainit na sa social media, nananahimik siya, patahimikin mo natin siya ng konti. Masyado. Pagbukas kasi na session, masyado kang pabibo, Brad, eh. It will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruptions. Hindi, Brad. Hindi still peer. Pagka binabaan natin yung threshold dyan sa plunder, 50 million ho eh. Di ba? Pagka nangyari yung gusto nitong si Atty. Vic, ginawa nating 500,000 yan. Mauubos kayo dyan! Mauubos kayo dyan. Gawin naman natin 500,000, plunder na yon. Automatic, na yun, kinabukasan, gurgurin na yan, di ba? Ubusin ho natin yung mga walang hiya sa pamahalaan. Pati yung mga appointed, kahit hindi elected, pati yung mga sa civil service, yung mga nasa custom, naku, mauubos yan. Sino pa hong mangungurakot kung 500,000 lang yung threshold? Plunder na yan. Di ba? Wala na ho. Kaya, pagtulong-tulungan nyo ho yan. Ipasan nyo yung batas na yan, tapos babaan natin threshold, 500,000, patay na dapat. Di ba? Mga walang niya kayo, napakatinding paghihirap na ang ibinigay nyo sa sambayan ng Pilipino, tapos kailangan pa namin maghintay ng 50 million bago kayo makasuhan ng plunder. Nakananto ko, life-changing na yun, amount 50 million. No? Di ba? 50 million ginawang 499,900 para hindi siya ma-plunder. Ganyan ho sila. Kaya kailangan babaan natin, baka 10 piso na nga lang, plunder na. There is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya kasi may clear benefit dun sa player o dun sa actor, and of course I think it is one serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Ganon yung mga statement. Pero tong si Ortega, si Ortega, Hoy Ortega ha, palibhasa ikaw, spoiled brat ka lang ng mga Ortega, pinatakbo ka ng congressman para hindi ka pakalat-kalat sa inyo. Hindi mo alam mga pinagsasabi mo, Brad. Anti-death penalty talaga yung posisyon ko dyan, eh, di ba? Hindi mo naman alam pinag-uusapan. Mamundok ka na lang ulit. Pagkat ka na lang sa bundok, huwag ka nang bababa sa Maynila. Perwisyo ka eh. Ano ka na naman eh, kaaga-aga. Dito na ho tayo kay Chis Escudero. Ito naman ho, dito ho tayo kay Senate President Chis Escudero. Tandaan ho natin ha. Ito. Commentary ako muna kayo dito. Ano hong masasabi nyo dyan sa napakagandang panukala na yan? Ipwesto na natin. Ilagay na natin yung parusang gurgur. Parusang bitay sa mga kurakot. Lagay na natin para yung mga parating nating mga senador, kagaya itong si Pastor Apollo Kibuloy, medyo konti na lang yung tatrabahuhin nila, yung pagbaba na lang ng threshold. Gawin na lang natin ng 500,000. Gawin na lang natin ng 500,000 para talagang solidong-solido ang tama, nga. Wala na magtatangka. Pati yung mga hindi elected official, pati yung mga nasa civil service, kasali dyan. Baka elected official lang, di pwede yun. Basta nanunungkulan ka, hinahawakan mo ang pera ng sambayanan, o nasa pamahalaan ka, di ba? Civil service, ang hirap po ng examination dyan, di ba? Ang hirap-hirap.
Pero ang gagawin lang pala, pag nakapunta sa custom, napunta kung saan-saan, mangungurakot lang ang mga walang ya. Kaya dapat din ho natin isali yung mga ano na yan, yung mga hinahire ka nga, yan sa civil service. Kasama ho silang lahat, walang exemption, ika nga. Para magbenepisyo talaga ang sambayan ng Pilipino. Baka gamitin yung mga hindi kasama sa parusang bitay para makapangurakot naman. Di ba? Kaya kailangan lahat, basta pumasok ka sa pamahalaan, alam mo ng consequences diyan. Pagka nangurakot ka, gurgur ang aabutin mo diyan, di ba? Sang-ayon ho ba kayo doon? I-comment niyo ho diyan sa baba. Rekta na ho tayo dito kay Chis Escudero. Pinagtanggol ho niya ang kanyang kaibigan na si Marcos Jr. at Martin Tambalus Romualdez. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista dito. Okay. Na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya namang basis? sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan do. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan Ano pa bang mas ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Di ba na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung Enrolled Bill ba, may blanco ba? Ginagago mo na naman kami. Hindi nga yun ang pinag-uusapan. Hindi nga yun ang gustong pag-usapan ng ating mga kababayan. Bakit blanco yung BICAM report at pinirmahan nyo? Yun ang gustong malaman na sambayan ng Pilipino. Sinong nag-input, naglagay ng figure doon sa mga balangkong bahagi ng BICAM report? Tigilan nyo yung GAA na yan. Buwisit ka. Tigilan nyo yan. Huwag nyo hong lukuhin ang sambayan ng Pilipino. Hindi yung GAA pinag-uusapan natin dito. Sinong naglagay doon sa mga blanco sa BICAM report? Wala kaming sinasabing unconstitutional o kung ano pa man. Walang ganun. Wala kaming ipapadeclare na unconstitutional o kung ano pa man. Pag-usapan na lang natin. Ipaliwanag nyo sa amin. Paliwanag nyo sa sambayan ng Pilipino kung paano nagkalaman yung mga blanco sa BICAM report na rinatipikahan nyo na mga kasama mo sa Senado at yung mga aso ni Tambaluslos. Yung unhong ipaliwanag nyo. Huwag nyo ho kaming paikot-ikutin na wala pa naman na nadeklarang unconstitutional na BICAM report. Tanga ka ba, Chis? Yan ang problema. Kaya kailangan ho nating mag-aral. Kasi lolokohin ho tayo nitong mga politikong kagaya nitong si Chis Escudero. Nakuha nyo ho ba mga kababayan? Ngayon, kung medyo mahina-hina, yung tipong hindi natin alam ang tunay na nangyayari, oo nga no, hindi naman pala pwedeng ideklarang unconstitutional yung BICAM report na. Hindi naman namin pinapadeklarang unconstitutional. Wala kaming pakialam doon. Ang tinatanong lang ho dito na sambayan ng Pilipino, sinong naglagay ng laman doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report na rinatipikahan ng mga kasama nyo. Kayo dyan sa Senado, dyan sa House of Representatives. Iniiba yung usapan eh. Lumilihis kayo eh. Umiilag kayo eh. Ika nga, umiilag kayo eh. Huwag kayo umilag. Sagutin ho natin ito dahil yun ang gustong malaman na sambayan ng Pilipino. Kala nyo ho ba, yung tipong paggawa ng reaction video na ganito, yung okay lang, makikinig ka lang. Kung isa sa puso nyo ho at talagang tatayuan nyo, meron kayong paninindigan at prinsipyo, hindi rin naman ho, di ba? Kaya i-share nyo na ho itong video. Ano pa yun? Hindi siya segway lang pala. Ipapashare lang pala itong video. Kaya pala ipapashare. Share nyo na ho. Kayo naman ho. Tuloy. Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Yan na naman. Linilis mo na naman. Tinatanga mo na naman ang sambayan ng Pilipino. Mali daw na mag-akusa na nagbigay ng blank check. Hindi ho yun. Tila bagang. Ganon yung dating. Kasi mga blanco, pinirmahan nyo. Mga tanga kayo. Wow, ito talagang si Kronika nga pala. Sabi nitong si Ma'am Sas, di ako ha. Kronika daw nitong si Marcos Jr. Friend. Kompanyon. Friend na lang. Kaibigan ka nga pala. Aso ka ni Tamba nitong si Marcos Jr. Sinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi. Buwisit na mama na to, oo. Linuloko nyo ho talaga sambayan ng Pilipino. Linoloko ho tayo, linilito ho tayo, pero wag ho kayong magpalito. Di namin sinasabi na GAA. Hindi namin ba't pinagpipilitan yung GAA na yan, buwisit ka?
Ba't mo pinagpipilitan yung GAA na yan? Hindi nga yun. Hindi yun. Hindi namin kinukwestiyon yung GAA. Masaya kami na walang blanco sa GAA. Ang problema, yung katakawan sa pera ng mga kasama nyo dyan, kayo! Mga walang iya kayo. Kayo! Ang problema, pipirmahan nyo yung mga dokumento kahit blanco. At sinong Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Walang ya tong ano na to, walang ya. Linilito ko kayo sa bagay, abogado, no? Sinasabi niya yung sa yung sa GAA hindi pwedeng Project ABCE tapos releasean ng amount yun. Hindi nga yun ang sinasabi namin. Mga kababayan, wag ko kayo magpalito kasi ogag yan eh. Oogagin ho kayo niyan, sa totoo lang. Sa totoo lang ho mga kababayan, paiikot-ikutin kayo, bobola-bulahin kayo ng Chis Escudero na yan. Pinakawalang kwentang naging Senate President ng Pilipinas. Pinakawalang kwentang naging Speaker of the House. Ito naman hong yan si Martin Tambaluslos Romualdez. Nagtandem ho yung mga walang kwentang politiko ngayong mga panahon na to para pahirapan ang sambayan ng Pilipino. Sino ang mangangalampag dito? Kung mismo yung mga tao dapat na pumuprotekta sa kaban ng sambayan ng Pilipino, pinagtatakpan yung mga kabalbala ng mga kasama nila, wag na ho kayong umasa na umasenso itong bansa na to. Nakakalungkot ho mang isipin na yan ho ang inaabot ng ating mga kababayan dito sa mga hinihalalan natin na politiko. Kakalungkot, di ba? Ano magagawa natin? Ganun ho talaga. Ano ho tayo Hindi ho tayo nakapamili ng maayos, kaya ngayon meron tayong pagkakataon, 2025 midterm election, nandyan si Senator Christopher Bongo, nandyan yang si Atty. J.B. Hinlo, Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, pagka hindi ho natin binoto to, binalik natin itong mga walang yung politikong kagaya nitong si Chis Escudero, wag na ho kayong umasenso Pilipinas. Wag na ho. Iboboto nyo yung si Eric Sylvester, naku. Wag na ho kayong umasenso ang Pilipinas. Hindi ko naman sinabing pagka binoto niya si Senator Philip, aasenso Pilipinas. Ang sinasabi natin dito, kahit papaano, maibsan man lang yung mga kababuyang pinaplanong gustong gawin ng mga walang yang politiko, kagaya ni Tamba, pagka meron ho tayong Atty. Vic Rodriguez sa Senado, meron hong magsasalita para sa sambayan ng Pilipino. Ngayon ho ba meron nagsasalita? Wala. Yan si Amy, di ho siya nagsasalita. Baka nagpaparinig, oo. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, i-consider error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko sa panig at parte namin. Meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito. Wala kaming pakialam dyan sa mga batas na gusto nyong maipasa. Ang ayusin nyo ho yung budget na binaboy ng mga kasama nyo dyan. Kung hindi ka man kasama, kung di mo man alam to, siguro tanga ka talaga. Pero pakinggan nyo ho ang saloobin, panawagan ng sambayanan. Na busisiin nyo yan, scrutinize nyo. Yung enrolled bill at yung BICAM report, ano natin? Pagbanggain natin para magkaalaman na. Hindi yung binibida mo sa amin yung GAA. Sa GAA, hindi pwedeng magkaroon ng item na ABC tapos blanco na ganito, ganyan. Hindi naman yung question na sambayan ng Pilipino. Huwag niyo ho kaming tangahin. Senator Chis Escudero naman. Kayo naman akala niyo naman madadaan niyo sa pabola-bola sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Social media na ho tayo ngayon. Hindi na ho tayo sa mainstream media na lahat ng lalabas niyo sa bunganga niyo, yun ng katotohanan na tatanggapin ng madlang Pilipino. Hindi ho ganun gumagana ngayong mga panahon na to. Hindi yung ganun gumagawa. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!